Balik po tayo sa mga balita na diskubre ng DPWH na meron pang higit sa 100 ghost flood control project diyan po sa mga lalawigan ng La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya at maging sa Visayas diyan sa Eastern Samar. Kaugnay niyan, umabot na sa 26 katao kasamang ilang DPWH officials at contractors ang nasa likod ng mga proyektong ito na nasampa na ng kaso ng gobyerno. Mean Corvera, nagbabalik. Posibleng umabot na sa trilyong piso ang nawala sa buwis ng taong bayan dahil sa mga maanumalyang flood control project sa Senado. Yan ang inamin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa kalihim, hindi lang nakasentro sa Bulacan ang nadiskubre nilang mga ghost flood control projects. Batayan niya sa kanilang investigasyon, may nadiskubre rin silang mahigit 100 ghost flood control projects sa La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya at Eastern Samar. Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon. At yun po ang gagawin natin. Ini-initiate na po natin yan. As to the amount, hindi ko po masasabi. Pero nag-a-add up lang po na nag-a-add up to. But all I can say is this is up to the billions, maybe the tens of billions. At kung nationwide po ito, hundreds of billions. Bukod sa mga flood control projects, nadiskubre din ng DPWH maging mga substandards na mga proyekto at posibilidad ng pagmamanipula sa bidding. Pangako ni Dizon, ilalabas nila ang resulta ng kanilang investigasyon at papangalanan ang mga opisyal na sangkot sa susunod na 2 linggo. Plano raw nilang magtatag ng isang transparency portal gaya ng sumbong mo sa Pangulo. Gusto ho naming magbuo ng isang transparency portal similar po sa ginawa ng ating Pangulo sa isumbong mo sa Pangulo website. Ganon din po kasimple para po maipublish na ho natin unang-una yung mga reported at kung ano po ang mga iba't ibang aksyon na ginagawa ng DPWH ngayon para mapanagot ang mga dapat managot. So you will have... Mahirap pong sagutin yan dahil napakarami po at tuloy-tuloy pa rin po ang pag-re-report sa amin. Sa ngayon, nakapagsampanaan niya ng kaso ang DPWH laban sa 26 na individual kasama ang DPWH officials at ilang mga contractors gaya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na may-ari ng St. Timothy at ang Wawa Builders na nasa likod ng flood control project sa Bulacan. Babala ni Senator Bam Aquino, batay sa Philippine Competition Law ang mapapatunayang guilty. Sa bid rigging pa lamang, maaring patawan ng parusa na 100 hanggang 250 milyong piso sa bawat kaso. Because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. Sabi naman ni Dizon, kumikilos na ang kanilang legal team para mabawi ang bilyones na pondo na nakulimbat ng mga contractors at mga opisyal. Nag-initiate na po ang ating bagong legal team ng procedures para mabawi ang warranties. Most of the warranties for the flood control projects, if not all, are 5 years, Mr. Chairman, under their contracts. So pwedeng-pwede pa po nating habulin. Pag-amin naman ni Justice Secretary Boying Remulla, posibleng abutin pa ng 40 hanggang 60 araw bago sila makapagsampa ng kaso dahil dadaan pa sa due process. Hihingian niya sila ng mga impormasyon na nakalap ng Independent Commission para mapabilis ang proseso at hindi na magkaroon ng duplication. Ang due process po will make us, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes, sir. 40 days from That's due process, sir. Kasi magsasend tayo ng subpoena, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.